Iniligtas ko siya mula sa hirap, ngunit itinapon niya ako na parang basurang walang silbi. Akala ni Ricardo, isa lang akong mahirap na asawang walang alam, kundi maglaba. Hindi niya alam, ang bawat sentimong winawaldas niya sa kanyang kabit ay galing sa aking bulsa. Ngayong ninakaw niya pati ang mana ng aking anak, tapos na ang laro. Sino ang tunay na reyna sa likod ng kayamanang ito? Humanda ka, dahil sisiguraduhin kong babalik ka sa putik na pinanggalingan mo. Huwag kang mag-alala, Samantha. Isang pirasong basahan lang si Maricel sa buhay ko. Wala siyang alam kundi ang maglaba, magluto, at sumunod sa bawat gusto ko. Konting tiis na lang, makukuha ko rin ang pirma niya sa mga dokumentong yon at pagkatapos, itatapon ko na siya sa kung saan siya nararapat, sa putikan. Napatigil ang aking mundo nang marinig ang boses ni Ricardo mula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Ang bawat salita niya ay tila isang mabilis na agos ng nagyayelong tubig na pumatay sa init ng aking pagkatao. Ang kanyang tawa, ang tawang dati, ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngayon ay parang gasgas na plaka na pumuputol sa aking hininga. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, suot ang aking kupas na duster na may mga mantsa pa ng mantika mula sa kusina. Hawak ko ang isang maliit na mangkok ng paborito niyang sopas na maingat kong niluto sa loob ng 2 oras. Umaasang maibsan ang kanyang pagod mula sa trabaho. Sa kabilang bulsa ng aking duster, nakakubli ang ilang lukot na papel na barya. Ang perang pinag-ipunan ko sa loob ng 1 buwan, hindi pambili ng bagong damit para sa sarili ko, kundi para ibili siya ng bagong kurbata na magagamit niya sa kanyang promotion. Dahan-dahan, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang init ng mangkok ay hindi ko na maramdaman. Tila ba naging kasing lamig na ito ng aking mga paa. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Bagaman ang mangkok ay nananatiling buo sa aking mga palad. Ang mas masakit pa ay nang marinig ko ang sumunod na sinabi ni Samantha, ang babaeng itinuring kong matalik na kaibigan. Pero paano ang kwintas, Ricardo? Ang luntian na puso. Sabi mo, ibibigay mo yon sa anak natin sa binyag niya bukas. Ibibigay ko yon, mahal. Nakatago na sa bulsa ko ang kwintas na yan. Akala ng hangal na si Maricel ay nawala iyon nung lumipat kami ng bahay. Hindi niya alam, matagal ko nang kinuha ang hiyas na yon para sa magiging anak natin. Para sa kanya, basura lang ang mga alaala ng tatay niya. Pero para sa atin, iyon ang magiging simula ng ating kayamanan. Ang luntian na puso, ang tanging pamana ng aking yumaong ama na itinago ko bilang huling simbolo ng aming dignidad. Ang hiyas na pinangako kong ibibigay sa anak naming si Hope kapag dumating na ang tamang panahon. Ninakaw niya. Hindi lang ang aking tiwala, kundi pati ang kinabukasan ng sarili niyang anak para sa anak ng ibang babae. Naramdaman ko ang isang matulis na hapdi sa aking dibdib. Tila may libu-libong karayom na sabay-sabay na itinusok sa aking puso. Ang aking lalamunan ay nanuyo at ang bawat paglunok ko ay parang may bumabara na malaking bato. Gusto kong sumigaw, gusto kong sipain ang pinto at sabunutan ang babaeng iyon, ngunit ang aking katawan ay tila naging bato. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa ibabaw ng mainit na sopas, isa-isa, tahimik at puno ng pait. Tumingin ako sa aking mga kamay na naging magaspang dahil sa paglalaban ng kanyang mga barong. Mga kamay na may mga peklat mula sa tilamsik ng mantika habang ipinagluluto ko siya ng masasarap na pagkain para lamang makatipid kami. Lahat ng sakripisyong yun, lahat ng pagpapakababa ko para lang hindi siya makaramdam ng inggit sa yaman ng pamilya ko na akala niya ay kinalimutan ko na. Lahat pala yon ay ginamit niya lang bilang sandata laban sa akin. Sa loob ng 7 taon, pinili kong maging anino sa likod ng kanyang tagumpay. Pinili kong magmukhang mahirap,
magmukhang walang alam dahil naniwala ako na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa pera. Ngunit ngayon, sa gitna ng dilim ng pasilyong ito, natanto ko ang isang malupit na katotohanan. Ang pag-ibig na ibinigay ko ay naging lubid na ginamit niya para sakalin ako. Dahan-dahan akong tumalikod, hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ang bawat hakbang ko palayo sa pintong yon ay tila paghakbang sa isang madilim na bangin. Bit-bit ang mangkok ng sopas na ngayon ay kasing lamig na ng bangkay. Bumalik ako sa kusina at dahan-dahang ibinuhos ang pagkain sa lababo. Pinanood ko ang pagdaloy ng likido pababa sa imburnal, kasabay ng aking mga pangarap na dati ay inakala kong totoo. Napatingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na langit kung saan nagbabadyang bumagsak ang isang malakas na ulan. Ang refleksyon ko sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng sugatan, talunan, at nilapastangan. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? 7 taon ng aking buhay, 7 taon ng pagiging tapat. Ang halaga ko ba sa kanyang mga mata ay kasing mura lang ng basahang ginagamit niya para punasan ang kanyang mga sapatos? Maricel, bingi ka na ba? Kanina pa ako tumatawag. Nasaan na ang kape ko? Para kang tuod dyan sa kusina. Ang aga-aga ay mukha kang biyuda. Ang matinis na boses ni Mama Belen ang sumalubong sa akin pagkapasok ko sa sala. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, suot ang mga alahas na binili ni Ricardo, mga alahas na alam kong mula sa perang palihim kung idinedeposito sa account ng asawa ko buwan-buwan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri na tila ba isa akong dumi sa kanyang makintab na sahig. Pasensya na po, Mama. Heto na po ang kape nyo. Mainit pa. Mainhin kong sagot habang inilalapag ang tasa sa mesa. Pinilit kong huwag manginig ang aking mga daliri. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay gustong sumigaw. Gustong sabihin sa kanya na ang bahay na tinitirhan niya at ang pagkaing kinakain niya ay galing sa akin. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ano ba namang klaseng kape ito? Sobrang tamis. Wala ka talagang silbi. Kahit simpleng pagtitimpla lang ay hindi mo magawa ng tama. Hindi ko talaga alam kung anong nakita sa iyo ng anak ko. 7 taon na. Pero hanggang ngayon ay mukha ka pa rin katulong na galing sa bundok. Bulyaw niya bago marahas na inilapag ang tasa dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa aking braso. Hindi ako kumibo, hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo. Nakayuko ang ulo bilang tanda ng huwad na paggalang. Naramdaman ko ang hapdi ng mainit na kape sa aking balat. Ngunit mas masakit ang hapdi sa aking kalooban. Ang bawat lait niya ay parang latigo na humahagupit sa aking dangal. Ngunit tiniis ko. Alam kong kailangan kong maging matatag. Ang katahimikan ko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng aking pag-atake. Nga pala, nakita ko ang maliit na lata mo sa ilalim ng kama. Kinuha ko ang 500 piso roon. Ibibili ko ng bagong bitamina ang apo ko kay Samantha. Ay ibig kong sabihin, gagamitin ko sa sugal. Sa donasyon sa simbahan, sabi niya nang walang bakas ng hiya. Ang perang iyon ay ipon ko sana para sa bagong sapatos ni Hope dahil butas na ang swelas ng kanyang ginagamit sa paaralan. Ninakawan niya ang sarili niyang apo para sa anak ng kabit ng kanyang anak. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Sa kabila ng galit na naglalaba sa aking dibdib, kinuha ko ang kanyang kamay at dahan-dahang itiniyap sa aking noo. Pagmamano po, Mama. Pasensya na po kung kulang ang perang nakuha niyo. Hayaan niyo pagbubutihin ko pa ang pagtitipid. Bulong ko. Nakita ko ang panandaliang pagkabigla sa kanyang mga mata. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng kabaitan pagkatapos niya akong hiyain. Iyon ang aking sining. Ang pasukuin sila sa pamamagitan ng sobrang pagpapakumbaba hanggang sa hindi na nila mapansin
ang patalim na dahan-dahang lumalapit sa kanilang leeg. Nang makaalis na siya para makipagtsismisan sa mga kapitbahay, pumasok ako sa banyo at ikinandado ang pinto. Doon, sa harap ng basag na salamin, hinubad ko ang maskara ng isang martir na asawa. Inilabas ko ang isang maliit at manipis na telepono na nakatago sa loob ng isang butas sa dingding. Sa isang pindot lang, ang boses ng isang matandang babae ang sumagot sa kabilang linya. "Senyorita Maricel, kayo po ba yan?" Tanong ni Lola Ising, ang dating mayordoma ng aming mansyon sa probinsya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala at pananabik. "Lola Ising, handa na ako. Sabihin mo sa mga abogado sa Makati. Ilabas na ang lahat ng ebidensya ng maling paggamit ng pondo sa kumpanya. At ang Gold Coast Project na gustong-gustong makuha ni Ricardo, ibigay niyo sa kanya. Siguraduhin ninyong mapapirma siya sa lahat ng dokumento gamit ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kanya at sa kanyang ina. Utos ko sa isang boses na hindi nakakikitaan ng kahit anong emosyon. Ito ang boses ng isang Vargas, ang boses ng tunay na may-ari ng lahat ng tinatamasa nila ngayon. Masusunod po, senyorita. Pero paano po kayo? Paano si Hope? Mapanganib ang ginagawa ninyo." Babala ni Lola Ising. "Huwag kang mag-alala, Lola. Ang mga taong nanakit sa amin ay kailangang matutong lumakad sa apoy na sila mismo ang nagsindi. Pagod na akong maging basahan, Lola. Oras na para maging reyna muli," sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Lumabas ako ng banyo na may malamig na ngiti sa aking mga labi. Habang naglalakad ako pabalik sa sala, nakita ko ang isang sobrang puti na nakasingit sa ilalim ng aming pinto. Mabilis ko itong kinuha bago pa makita ni Ricardo na noon ay kakababa lang mula sa itaas, nagmamadaling umalis para sa kanyang meeting na alam kong sa kama lang ni Samantha magtatapos. Binuksan ko ang sobre nang makalayo na siya. Ang aking puso ay mabilis na tumibok nang mabasa ang nakasulat. Hindi ito galing sa bangko. Ito ay isang litrato ni Hope na papasok sa paaralan. At sa likod nito ay may nakasulat na pulang tinta. "Ang ganda ng anak mo, Maricel. Sayang naman kung mawawala siya sa'yo. Di ba?" Naramdaman ko ang biglang pagtayo ng aking mga balahibo. Hindi lang pala ang kayamanan ko ang nakataya rito. Ang buhay ng aking anak ang ginagamit nilang panakot. Sino ang nagpadala nito? Si Samantha ba? O may iba pang mas malalim na lihim na itinatago si Ricardo? Sa gitna ng katahimikan ng aming sala, tanging ang malakas na tibok ng aking puso ang naririnig ko. Tila isang babala na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera at paghihiganti. Ito ay isang laban para sa aming buhay. Sino-sino pa ang mga taong nakapaligid sa akin na may hawak na kutsilyo sa likod ng kanilang mga ngiti? At hanggang saan ang kayang gawin ni Samantha para tuluyang maagaw ang buhay na dapat ay sa amin ni Hope? Siguraduhin mong mahigpit ang pagkakalak ng gate, Marco. Ayaw kong may kung sinong hampas lupa ang makapasok dito at mabulabog ang katahimikan ng mag-ina ko. Ang boses ni Ricardo ay narinig ko mula sa loob ng isang itim na SUV na dahan-dahang huminto sa harap ng naglalakihang bakal na pinto ng isang mansyon sa Forbes Park. Nakatago ako sa likod ng isang malagong puno ng nara sa tapat ng kalsada. Pilit na pinapakalma ang aking paghinga. Ang suot kong luma at kupas na jacket ay basang-basa na ng pawis at amoy ng usok mula sa pagsakay ko sa diip at paglalakad ng malayo para lamang masundan siya rito. Dito pala napupunta ang lahat. Ang bawat sentimong kinaltas niya sa pambili ng gatas ni Hope, ang bawat perang hiningi niya para raw sa business capital, ay nakatayo na ngayon bilang isang malawak na puting mansyon na may mga gintong palamuti sa bintana. Ang hangin dito ay amoy sariwang bulaklak ng jasmine at mamahaling pabango, malayo sa amoy ng imburnal at tuyong isda sa aming munting baryo. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan habang pinapanood ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Bumaba si Ricardo
Suot ang isang suit na mukhang mas mahal pa sa kabuuan ng aming bahay. Ngumiti siya. Isang ngiting kailanman ay hindi ko na nakita sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Inalalayan niya pababa si Samantha na mukhang isang reyna sa kanyang sutlang bestida. Ngunit ang tunay na nagpatigil sa tibok ng aking puso ay ang batang lalaking karga-karga ni Ricardo. Ang bata ay tumatawa, masaya at malusog, habang hinahalikan siya ni Ricardo sa pisngi. At doon, sa leeg ng batang yon, nagniningning ang isang hiyas na tila nanunumbat sa aking mga mata. Ang luntian na puso. Ang esmeraldang kwintas na naging saksi sa huling hininga ng aking ama. Ang hiyas na sinabihan ako ni Papa na magsisilbing gabay at proteksyon para sa aking magiging pamilya. Nakita ko ang malalim na kulay berde nito na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa garden. Tila ba sumisigaw ito ng saklolo sa akin. Ang pamana na para sana sa aking anak na si Hope, ngayon ay nakasabit sa leeg ng batang bunga ng isang pagkakanulo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Tila ba anumang sandali ay bibigay na ang aking katawan. Ang bawat halakhak nila ay parang mga bubog na bumabaon sa aking talampakan. Gusto kong sumugod, gusto kong bawiin ang kwintas. Gusto kong isampal sa kanila na ang bawat batong nakatayo sa mansyong iyan ay dugo at pawis ko. Hinawakan ko ang magaspang na balat ng puno ng nara hanggang sa bumaon ang aking mga kuko rito. Ganito pala ang pakiramdam ng maging isang estranghero sa sarili mong buhay. Habang ako ay nagbibilang ng barya para sa pamasahe, sila ay naglalakad sa ibabaw ng malalambot na carpet na binili gamit ang aking pera. Ang munting pangarap ko na sapat na ang pag-ibig para sa isang masayang pamilya ay tuluyan ng gumuho, naging mga abo na tinatangay ng hangin sa Forbes Park. Dahan-dahan akong lumapit sa rehas ng gate nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Umaasang makikita ko pa ang huling sulyap ng hiyas. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-iingat. Tila ba isa akong magnanakaw sa sarili kong ari-arian. Ngunit sa gitna ng aking pagmamasid, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas muli ng pinto ng mansyon. May naiwan ba ako sa labas, Ricardo? Narinig kong tanong ni Samantha. Mabilis akong sumiksik sa madilim na sulok ng pader. Pilit na pinapaliit ang aking sarili. Ang tibok ng puso ko ay tila isang tambol na nag-uunahan sa bilis. Naramdaman ko ang pagtulo ng isang malamig na butil ng pawis mula sa aking noo patungo sa aking mata. Wala naman. Mahal. Bakit? Sagot ni Ricardo mula sa loob. Parang may narinig akong kumaluskos sa may gate. Parang may tao sa labas. Sabi ni Samantha. Narinig ko ang tunog ng kanyang mga takong napapalapit sa kinaroroonan ko. Ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi kong oras bago ako mabisto. Baka pusa lang yan, Samantha. Hayaan mo na. Pumasok na tayo. Sabi ni Ricardo, pero hindi tumigil ang tunog ng takong ni Samantha. Sumilip siya sa pagitan ng mga rehas. Nakita ko ang dulo ng kanyang sapatos, ilang pulgada lang ang layo mula sa aking tinitaguan. Napapikit ako ng mariin, pinipigilan kahit ang paghinga. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nanunuot sa aking ilong, isang amoy na sumisimbolo sa lahat ng ninakaw niya sa akin. Sino yan? Matalim na tanong ni Samantha. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Naramdaman ko ang biglang pag-ilaw ng isang malakas na flashlight sa direksyon ng aking pinagtataguan. Ang liwanag ay tumama sa aking mga mata, dahilan upang mapatakip ako ng aking braso. May tao rito! Ricardo, may tao rito! Sigaw ni Samantha. Ang nakakapasong liwanag mula sa flashlight ni Samantha ay tila patalim na nakatutok sa aking mukha. Napapikit ako ng mariin, pinipigilan ang aking paghinga habang hinihintay ang pagguho ng aking lihim. Subalit bago pa man niya maitutok ng husto ang ilaw sa aking direksyon, isang pusang gala ang mabilis na tumakbo mula sa kalapit na basurahan papasok sa madilim na eskinita. Narinig ko
Ang pagbuntong hininga ni Samantha na sinundan ng kanyang matinis na reklamo tungkol sa dumi ng paligid. Nang tuluyan silang pumasok at sumara ang naglalakihang gate ng mansyon, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Umatras ako sa dilim. Bitbit ang isang pusong lalong tumigas, wala na akong luhang iluluha. Ang natitira na lamang sa aking pagkatao ay ang malamig na determinasyon na tapusin ang nasimulan. Kinaumagahan, ang amoy ng murang sabong panlaba at mainit na singaw ng plansa ang bumalot sa aming maliit at masikip na sala. Dahan-dahan kong pinaplansa ang paboritong asul na suit ni Ricardo. Ang bawat paghagod ng mainit na bakal sa tela ay sinasabayan ko ng isang tahimik na panata. Dati, ginagawa ko ito ng may pagmamahal, umaasang ang maayos niyang pananamit ay magdadala ng magandang bukas para sa aming pamilya. Ngayon, inihahanda ko ang kanyang kasuotan para sa kanyang sariling bitay. Bilisan mo naman dyan, Maricel. Importante ang meeting ko ngayon. Bulyaw ni Ricardo habang nag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng aming basag na salamin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagyayabang at kumpiyansa. Isang malaking investor mula sa Vargas Group ang makikipag-usap sa akin. Ang Gold Coast Project. Bilyong piso ang pinag-uusapan dito, hindi tulad ng mga baryang binibilang mo araw-araw para sa ulam natin. Kaya siguraduhin mong walang lukot iyang suit ko dahil kaharap ko ang mga taong nagpapatakbo ng ekonomiya. Opo, heto na po. Mahina akong sagot. Iniabot ko ang suit ng nakayuko. Iniiwasan ang kanyang mga mata na puno ng paghahamak. Sa loob-loob ko, gusto kong tumawa ng napakalakas. Ang investor na tinutukoy niya, ang proyektong Gold Coast na magpapayaman daw sa kanya. Lahat ng yun ay isang malaking ilusyon, isang bitag na maingat kong ginawa gamit ang pera at impluwensya ng aking tunay na pangalan. Ako ang nagpapatakbo ng ekonomiyang pinagmamalaki niya at ako rin ang dudurog sa sarili niyang mundo. Nang makalabas na siya ng bahay bitbit ang kanyang huwad na pangarap, mabilis kong kinuha ang aking lihim na telepono. Kinausap ko si Attorney Mendoza, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Lola Ising na nagpapanggap ngayon bilang kinatawan ng Vargas Group. Ikinonekta niya ako sa isang lihim na audio feed upang marinig ko ang bawat detalye ng kanilang pag-uusap sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Habang naguhugas ako ng mga pinagkainan sa aming lumang lababo, dinig na dinig ko ang panginginig ng boses ni Ricardo dahil sa pananabik. Ipinangako sa kanya ni Attorney Mendoza ang posisyon bilang lead contractor ng proyekto, isang posisyong magbibigay sa kanya ng kapangyarihan at limpak-limpak na salapi. Ngunit naroon ang patibong. Napakaganda ng proposal mo, Mr. Ricardo. Sabi ni Attorney Mendoza, ang boses ay formal at mapanlin lang. Ngunit ang Vargas Group ay nangangailangan ng garantiya. Upang makuha mo ang kontratang ito, kailangan namin ng collateral o patunay ng yaman na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Isang maliit na halaga para sa kikitain mo, hindi ba? Napatigil ako sa paghuhugas. Alam kong walang ganyang pera si Ricardo. Ang anumang naipon niya mula sa aking mga lihim na padala ay naubos na sa pagbili ng mansyon at mga alahas para kay Samantha. Para makuha niya ang proyektong ito, kailangan niyang maghanap ng isasakripisyo. Ang kasakiman ay parang isang apoy. Kapag walang makain, susunugin nito maging ang sariling bahay para lang makaramdam ng init. Kinahapunan, umuwi si Ricardo na may ningning ng pagkauhaw sa kanyang mga mata. Dumiretso siya kay Mama Belen na nooy nanonood ng telebisyon. Mula sa madilim na sulok ng kusina, pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Ginamit ni Ricardo ang kanyang mabulaklak na dila upang kumbinsihin ang sariling ina. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa proyekto at kung paano sila magiging bahagi ng mga bilyonaryo sa bansa. Mama, kailangan ko lang ng titulo ng lumang bahay at lupa natin sa probinsya, pati na itong bahay na tinitirhan natin ngayon. Pagmamakaawa ni Ricardo
habang hawak ang mga kamay ng kanyang ina. Ito ang magiging susi natin. Doble. Hindi. Tripleng babalik sa atin ang pera. Bibilhan kita ng palasyo. Hindi na tayo magtitiyaga sa pag-uugali ng asawa kong walang kwenta. Aalis na tayo rito. Tiningnan ko si Mama Belen habang dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanyang lumang aparador kung saan nakatago ang mga dokumento. Sa kabila ng kanyang kamalditahan at pang-aapi sa akin, nakita ko ang isang inang handang ibigay ang lahat, maging ang huling bubong na nagpoprotekta sa kanila para lamang sa pangarap ng kanyang anak. Isa itong trahedya ng maling pagmamahal. Nakaramdam ako ng kaunting kirot sa aking dibdib, isang dampi ng awa, ngunit mabilis ko itong pinatay. Ang awa ay walang puwang sa digmaang ito. Walang sino man ang naawa sa akin nang alisan nila ng karapatan ng aking anak. Bago tuluyang makaalis si Ricardo dala ang mga dokumento, nakatanggap ako ng isang maikling tawag mula kay Attorney Mendoza. Ang kanyang tono ay may halong pagkabahala. Senyorita, may isang maliit na problema. May isang hindi kilalang account na sumusubok mag-imbestiga sa mga lumang transaksyon ng Vargas Group. Tila may ibang nakakaalam na gumagalaw tayo mula sa anino. Sino ang taong ito? Mayroon bang espiya si Samantha sa loob ng aming kumpanya? O may ibang nakaraan na pilit bumabalik upang guluhin ang aking mga plano? Wala akong oras upang matakot. Kung sino man ang sumusubok na harangan ang aking daan, sisiguraduhin kong matitikman din niya ang aking galit. Isang oras ang lumipas, nag-vibrate muli ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Mendoza. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang malinaw na litrato. Nakangiti ng malapad si Ricardo. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang idinidiin ang dulo ng isang mamahaling pluma sa ibabaw ng kontrata. Ang kanyang pirma ay nakaukit na. Nakasangla na ang lahat ng mayroon siya sa kumpanyang pag-aari ko. Ang bitag ay tuluyan ng sumara at ngayon wala na siyang kawala. Maricel, Diyos ko, akala ko ba pinagbabawal na ang mga pulubi rito sa loob ng mall? Baka makahawa ka pa ng amoy ng tuyo rito. Ang matinis at puno ng pagkutya na boses na yon ay pumutol sa tahimik kong paglalakad. Tumigil ako at dahan-dahang lumingon. Ang malamig na hangin mula sa sentralisadong aircon ng pinakamarangyang mall sa Makati ay tumatagos sa manipis kong blusa, ngunit mas malamig ang paningin ng babaeng nakatayo ngayon sa aking harapan. Si Samantha. Suot niya ang isang hapit na pulang bestida na nagpapatingkad sa kanyang kutis at sa magkabilang braso ay nakasabit ang mga sikat na brand ng paper bags na naglalaman ng mga mamahaling damit at sapatos. Ang hangin sa paligid niya ay amoy matapang na pabangong halatang galing sa Paris. Isang halimuyak na binili gamit ang perang ninakaw nila sa kinabukasan ng aking anak. Nakatayo ako roon. Hawak ang isang maliit na plastic na naglalaman ng murang syrup para sa ubo ni Hope. Ang suot kong sapatos ay ang paborito kong puting rubber shoes na ngayon ay naninilaw na sa tagal ng panahon. Ang kaibahan naming dalawa ay parang langit at lupa. Sa paningin ng mga taong nagdaraan, isa lamang akong naligaw na kasambahay na naglakas loob pumasok sa palasyo ng mga mayayaman. Samantha, anong ginagawa mo rito? Mahinahon kong tanong, pinapanatili ang pader ng aking emosyon. Hindi ko hahayaang makita niya ang galit na nag-aalab sa aking dibdib. Ako? Nag-shopping, of course. Nag-celebrate lang naman kami ni Ricardo kagabi dahil nakuha niya ang pinakamalaking kontrata sa buhay niya. The Gold Coast Project. Bilyon ang pinag-uusapan doon, Maricel. Bilyon. Kaya binigyan niya ako ng blank check para bilhin kahit anong gusto ko. Nakangisi niyang sabi habang lumalapit sa akin. Bawat hakbang ng kanyang matataas na takong sa makintab na marmol na sahig ay tila pagmamalaki sa kanyang nakaw na tagumpay. Ikaw? Namimili ka ba ng ukay-ukay? Ay, sorry. Wala palang ukay-ukay sa Vargas Mall. Tiningnan ko siya sa mga mata.
Wala siyang alam na ang lalaking ipinagmamalaki niya ay kakapirma lang ng sarili nitong sentensya sa kamatayan. Wala siyang kaalam-alam na ang blank check na pinagmamalaki niya ay nakapangalan sa pondong unti-unti ko nang pinapatuyo. At mas lalong hindi niya alam na ang marmol na inaapakan niya, ang naglalakihang chandelier na nagbibigay liwanag sa aming mga ulo, at ang buong gusaling ito na tinatawag niyang Vargas Mall ay ipinangalan sa aking lolo. Ako ang nagmamay-ari ng hangin na nilalanghap niya ngayon. Mabuti naman kung ganoon. Masaya ako para sa inyo. Tipid kong sagot. Balak na sanang talikuran siya. Ayaw kong gumawa ng eksena sa sarili kong establishmento. Ngunit hindi pa siya tapos. Humakbang siya palapit. Hawak ang isang mataas na baso ng mamahaling iced coffee na puno ng caramel at whipped cream. Alam mo Maricel, naaawa talaga ako sa iyo. 7 taon kang naging aso ni Ricardo. Naglaba, naglinis, nagpakapagod. Pero tingnan mo naman ang sarili mo. You look so pathetic. Hindi ka na nga marunong mag-ayos, wala ka pang kwentang asawa, kaya huwag mo siyang masisisi kung sa akin siya umuwi. Bago pa ako makasagot, sinadya niyang ikiling ang kanyang baso. Ang malamig at malagkit na kape ay mabilis na bumagsak. Dumaloy ng diretso sa aking paboritong sapatos. Naramdaman ko ang panlalamig ng likido na tumagos sa aking medyas. Idinidikit ang tela sa aking balat. Ang kulay puti kong sapatos ay biglang nabalutan ng kulay kape at malagkit na asukal. Oops, my bad. Pabalang niyang sabi, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Medyo madulas ang kamay ko ngayon eh. Ang bigat kasi nitong diamond ring na binili ni Ricardo para sa akin. Pero don't worry, barya lang naman yang sapatos mo. Mula sa kanyang mamahaling pitaka, naglabas siya ng isang nakusot na 500 piso at padabog na itinapon ito sa aking harapan. Ang pera ay dahan-dahang nahulog sa tabi ng aking basang sapatos. Ayan, pambili mo ng bagong sapatos sa palengke. Or better yet, pamasahe mo pa uwi. Nakakaya kasing makita kang ganyan dito sa loob. Baka mapagkamalan ka pang basurera. May ilang nagdaraang mamimili ang tumigil upang manood. Nakita ko ang mga mapanghusgang tingin nila, ang mga bulong-bulungan na umaabot sa aking pandinig. Ang normal na babae ay iiyak sa ganitong sitwasyon. Ang normal na babae ay susugod at sasabunutan ang kabit ng kanyang asawa. Ngunit hindi ako isang normal na babae. Ako si Maricel Vargas. Dahan-dahan akong yumuko. Naramdaman ko ang kirot sa aking likod dahil sa pagod. Ngunit pinilit kong maging kalmado. Kinuha ko ang nakusot na 500 piso sa sahig. Pinagpagan ko ito at inunat ang mga gusot gamit ang aking mga daliri. Tiningnan ko ang pera bago ko ibinaling ang aking tingin kay Samantha. Isang mahinahon at nakakapangilabot na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Salamat sa tulong mo, Samantha. Malambing kong sabi, isang boses na nagtatago ng patalim. Pero itago mo na ito. Baka mas kailanganin mo ang perang ito balang araw. Kapag dumating ang oras na wala ng halaga ang singsing na yan, at kapag nalaman mong ang kastilyong pinagmamalaki mo ay gawa lang pala sa buhangin, baka kailanganin mo ng pamasahe pauwi sa kung saan ka talaga galing. Inabot ko sa kanya pabalik ang pera. Nawala ang nangisi sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng matinding inis dahil hindi niya nakuha ang reaksyong gusto niya. Hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Ang kalmado kong presensya ay tila isang malaking sampal sa kanyang kaakuhan. How dare you? Nanggigil niyang bulong. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Isa ka lang hamak na basura, Maricel. Wala kang kwenta. Itinaas niya ang kanyang kamay. Handa na sanang ipadapo ang kanyang palad sa aking pisngi. Hindi ako pumikit. Handa akong saluhin ang sakit dahil alam kong ang bawat pananakit niya sa akin ngayon ay dodoblehin ko sa araw ng aking paniningil. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang kamay sa aking balat, isang malaking palad
ang mabilis na humagip sa kanyang pulso. Ang lakas ng pagkakahawak ay dahilan upang mapadaing si Samantha sa sakit at mabitawan ang kanyang mga pinamili. Isang matangkad na lalaki, suot ang isang itim na suit na may natatanging gintong pin ng Vargas Group sa dibdib, ang nakatayo ngayon sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay malamig na nakatitig sa babaeng nagtangkang manakit sa akin. Siya si Arthur, ang pinuno ng seguridad ng buong mall at isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Lola Ising. Subukan mong ituloy ang ginagawa mo, Ginang, at titiyakin kong hindi ka na makakatuntong kahit sa anino ng gusaling ito. Banta ng lalaki sa isang formal ngunit nakakatakot na boses. Marahas niyang binitiwan ang braso ni Samantha na ngayon ay namumula at nanginginig sa takot at pagkabigla. Dahan-dahang humarap si Arthur sa akin. Ibinaba niya ang kanyang ulo, isang malalim at tapat na pagpupugay na ginagawa lamang para sa pinakamataas na pinuno ng kumpanya. Ang mga matang kanina ay mapanganib ay napalitan ng labis na paggalang. "Senyorita!" Malumanay niyang tawag. Ang boses ay sapat lang para marinig naming tatlo. "Ayos lang po ba kayo? May kailangan po ba tayong ipaligpit?" Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Palipat-lipat ang tingin mula sa naglalakihang gwardiya patungo sa akin. Ang salitang senyorita ay umaalingaw-ngaw sa hangin, naiwan bilang isang malaking palaisipan sa utak ng babaeng akala niya ay hawak na niya ang mundo. Ang mainit na hininga ni Hope ay tumatama sa aking leeg. Bawat buga ay tila apoy na sumusunog sa aking balat. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang munting noo, at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang mukha. Mahigpit ang yakap niya sa aking braso, nanginginig ang buo niyang katawan sa kabila ng makapal at lumang kumot na ibinalot ko sa kanya. Ang masikip at madilim naming kwarto ay amoy Vicks, pawis, at matinding pag-aalala. Halos mapudpud na ang aking mga daliri sa pagpindot sa keypad ng aking lumang cellphone. Umaasang sa ikasampung pagkakataon ay sasagutin na ni Ricardo ang aking tawag. Nang tuluyan itong magkonekta, isang malakas na alon ng masayang musika at tawanan ng mga bata ang agad na bumati sa aking pandinig. Ang ingay ng pagdiriwang mula sa kabilang linya ay tila mga patalim na sumusugat sa katahimikan ng aming naghihingalong kwarto. "Ano ba, Maricel? Sinabi ko na sa iyong huwag kang tatawag kapag may importante akong ginagawa, hindi ba?" Iritadong bungad ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging inis lamang dahil naabala ko ang kanyang kasiyahan. "Ricardo, tulungan mo kami." Mataas ang lagnat ni Hope. Nanginginig siya at hindi bumababa ang temperatura niya kahit anong punas ko. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon din. Pero wala na akong natitirang pera kahit pambayad man lang sa tricycle. Nagmamakaawa kong sagot, pilit na pinipigilan ang paghikbi upang hindi lalong matakot ang aking anak na nakasiksik sa aking dibdib. Narinig ko ang malalim niyang pagbuntong hininga, isang tunog ng matinding pagkadismaya. "Lagnat lang yan, Maricel. Napaka-OA mo talaga. Painumin mo ng paracetamol at basain mo ng bimpo, ganoon lang kasimple. Hindi ako pwedeng umalis dito. Napaka-importante ng gabing ito para sa mga investors ko, kaarawan ng anak ng isa sa mga VIP partners natin. Nandito ang lahat ng malalaking tao mula sa Vargas Group. Kapag umalis ako rito, mawawala ang pinakamalaking kontrata ko." Bago pa ako makasagot, isang boses ng babae ang pumailan lang sa likuran ni Ricardo. Ang matinis at masayang boses ni Samantha na tumatagos sa linya ng telepono patungo sa kaibuturan ng aking utak. "Hon? Ricardo? Halika na rito. Hinihipan na ng baby natin ang mga kandila sa cake niya. Ang cute-cute niya tingnan, lalo na't suot niya ang luntian na puso." Sigaw ni Samantha mula sa kabilang dulo. Nanigas ang buo kong katawan. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Walang VIP partner, walang investor.
Ang ipinagdiriwang niya sa isang marangyang palasyo ay ang anak ng kanyang kabit, habang ang sarili niyang kadugo ay nag-aagaw buhay sa init ng lagnat sa loob ng isang bahay na halos gumuho na. Ipinagdiriwang nila ang batang nakasuot ng alahas na ninakaw mula sa pamilya ko. Sige na Maricel, bahala ka na dyan. I-text mo na lang ako bukas kapag bumaba na ang lagnat niya. Huwag mo na akong abalahin. Mabilis niyang sabi bago tuluyang pinutol ang tawag. Wala man lang paalam. Wala man lang katanungan kung humihinga pa ba ang aming anak. Doon, sa gitna ng madilim na silid, naramdaman ko ang pagkaputol ng huling sinulid na nagdudugtong sa akin kay Ricardo. Wala na akong iniluha. Ang bawat patak ng pagmamahal, pag-asa, at pangunawa na inipon ko para sa lalaking iyon o iyopom sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng natuyo at naging abo. Tinitigan ko ang namumutlang mukha ni Hope. Ang mga labi niya ay bitak-bitak, ang suot niyang damit ay kupas, at may tastas sa laylayan. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanya dahil pinili kong magbulag-bulagan sa ngalan ng isang huwad na pamilya. Walang pag-aalinlangan, binuhat ko ang aking anak at lumabas sa malakas na buhos ng ulan. Ginamit ko ang huling barya sa aking bulsa upang makarating sa isang pampublikong ospital. Ang amoy ng matapang na disinfektante at kalawang mula sa mga lumang kama ay bumalot sa aming pagpasok. Ibinaba ko si Hope sa isang malamig at matigas na bakal na upuan sa emergency room habang ang mga nurse ay nagmamadaling asikasuhin siya. Sa mga sumunod na oras, nakaupo lamang ako sa tabi ng kama ni Hope. Pinagmasdan ko ang mabagal na pagbaba ng malinaw na likido mula sa plastik na tubong nakakabit sa kanyang munting ugat, patungo sa kanyang katawan upang ibalik ang lakas na ninakaw ng sakit. Ang paligid ko ay puno ng mga umuungol na pasyente at mga pagod na doktor, isang tunay na impyerno para sa mga walang pera. Habang kami ay naghihirap dito sa amoy gamot na pasilyong ito, alam kong si Ricardo ay umiinom ng mamahaling alak at kumakain ng masasarap na putahe sa Forbes Park. Ipinagdiriwang ang yaman na hindi naman sa kanya. Kinuha ko ang aking lihim na telepono mula sa ilalim ng aking basang jacket. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking puso ay hindi na nasasaktan. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay isang malamig, tahimik, ngunit mapaminsalang galit. Isang galit na handang tupukin ang buong mundo ni Ricardo hanggang sa wala nang matira kundi abo. Pinindot ko ang numero ni Lola Ising. Wala pang 2 segundo ay sumagot na siya. Ang boses ay puno ng paggalang at pag-aalala para sa kanyang inaakalang natutulog na senyorita. Lola Ising. Malamig kong sambit. Ang boses ko ay kasing tigas ng bakal na inuupuan ko. Tapos na ang paghihintay. Ihanda ang lahat ng legal na dokumento ng kumpanya at ang pinal na kontrata para sa Gold Coast Project. Simulan ninyo na ang pag-ipit sa mga pondo ni Ricardo sa lahat ng bangko. Senyorita, sigurado na po ba kayo? Ang ibig sabihin nito ay tuluyan na nating isasara ang patibong. Mawawala ang lahat ng ari-arian niya sa loob ng 1 linggo. Paniniguro ng matanda sa kabilang linya. Tiningnan ko ang mahimbing na natutulog na si Hope. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang umaangat at bumababa. Mas maayos na ang paghinga kumpara kanina. Hinaplos ko ang kanyang buhok, nangangako sa aking sarili na ito na ang huling gabi na makakaranas siya ng ganitong kahirapan. Sigurado ako, Lola. Kunin ninyo ang lahat. Ang bahay nila sa probinsya, ang mansyon sa Forbes Park, ang mga sasakyan, at ang kanyang dangal. Uumpisahan na natin ang pagbawi. Pinatay ko ang telepono at itinago itong muli. Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Nagpapakasaya ka ngayon, Ricardo, dahil akala mo ay ikaw ang hari. Ngunit bukas, magigising ka na lamang na isang pulubi sa sarili mong kaharian at hindi ako magdadalawang isip na apakan ka palabas ng aking palasyo.
Ang talim ng munting kutsilyo ay dahan-dahang humihiwa sa pulang balat ng mansanas, lumilikha ng isang mahaba at walang putol na laso. Nakaupo ako sa gilid ng higaan ni Hope, payapang pinapanood ang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib habang mahimbing siyang natutulog. Wala na ang kanyang lagnat. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng aming bintana ay nagdadala ng amoy ng dampi ng ulan sa tuyong lupa, isang amoy ng bagong simula. Ganyan ko rin binalatan ang buhay ni Ricardo. Dahan-dahan, maingat, walang putol, hanggang sa tuluyang lumabas ang mapait at bulok na laman ng kanyang pagkatao. Ang mapayapang katahimikan ng aming maliit na sala ay biglang binasag ng malakas na pagbukas ng pintuan. Halos bumigay ang mga kalawangin nitong bisagra sa tindi ng puwersa. Mabilis kong inilapag ang kutsilyo at lumabas ng kwarto. Isinasara ng marahan ang pinto upang hindi magising ang aking anak. Pagdating ko sa sala, nakita ko si Ricardo. Ngunit hindi ito ang lalaking mayabang, punong-puno ng kumpiyansa at amoy mamahaling pabango na umalis ng bahay ilang araw na ang nakararaan. Ang lalaking nakatayo ngayon sa aking harapan ay tila hinabol ng 10 asong ulol. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot-lukot at basa ng maasim na pawis. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag at tabingi, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding panginginig at takot. Ang dating amoy ng tagumpay ay napalitan ng alingasaw ng desperasyon. "Ricardo, anong nangyari sa iyo?" tanong ko. Ang aking boses ay naglalaman ng huwad na pag-aalala. Isang maskara na sanay na akong suotin. Hindi siya sumagot agad. Lumakad siya ng pasuray-suray papunta sa aming lumang sofa at pabagsak na umupo, sinasabunutan ng kanyang sariling buhok. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis, tila kinakapos sa hangin. "Wala na, Maricel. Ubos na. Ubos na ang lahat." Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding pag-iyak na walang luha. Ang Gold Coast Project. Isa itong patibong. Biglang sinuspinde ng mga opisyal ng Vargas Group ang kontrata. May nakita raw silang anomalya sa mga isinumite kong papeles at mga pekeng collateral. Ang mga investors ko nag-pull out lahat kaninang umaga. Bumagsak ang stock ng kumpanya ko hanggang sa wala na itong halaga. Bilyon ang utang ko ngayon, Maricel. Bilyon! Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina upang kumuha ng isang basong tubig. Pinanood ko ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Ito ang sandaling matagal kong hinintay. Ang makita siyang gumagapang sa parehong putik kung saan niya ako itinapon. Ngunit sa halip na makaramdam ng awa, tanging ang malamig na simoy ng hustisya ang yumakap sa aking dibdib. Inabot ko sa kanya ang baso ng tubig. Marahas niya itong tinabig. Ang malamig na tubig ay tumilapon sa sahig kasabay ng pagkadurog ng bubog sa semento. "Hindi ko kailangan ng tubig. Kailangan ko ng pera." Bulyaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Bigla siyang lumuhod sa aking harapan. Hinawakan ang magkabilang braso ko nang napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa aking balat. "Maricel, please, asawa kita. 'Di ba? Nangako tayo sa harap ng altar na magtutulungan tayo sa hirap at ginhawa. Kailangan kong umutang sa mga loan sharks gamit ang pangalan mo. Kailangan mong pirmahan ang isang waiver para makuha ko ang life insurance niyo ni Hope. Please, kung hindi ko mababayaran ang unang penalty bukas, makukulong ako." Tiningnan ko siya sa mata. Ang lalaking ito, ang lalaking ipinagkait ang huling sentimo para sa lagnat ng kanyang anak upang ipang-party sa anak ng kanyang kabit, ay ginagamit ngayon ang salitang asawa para iligtas ang kanyang sarili. Ang kapal ng kanyang muka ay sapat na para magtayo ng panibagong mansyon. Pilit kong pinangilid ang aking mga luha, nagpapanggap na isang asawang takot na takot. "Ricardo, wala akong alam sa mga ganyan. Wala akong pera. Alam mo yan. Paano tayo umabot sa ganito?"
Bigla kong naisip ang mga papeles na inihanda ni Lola Ising. Lumapit ako sa maliit naming cabinet at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Pero may dumating na lalaki rito kahapon. Sabi niya, galing daw siya sa isang lending firm na nakilala mo. Ibinigay niya ang mga dokumentong ito. Sabi niya, kung pipirmahan mo raw ito, sasaluhing lahat ng kumpanya nila ang mga utang mo sa bangko para hindi ka makulong. Mabilis niyang inagaw ang sobre mula sa aking mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Ang kasakiman at takot ay bumulag sa kanyang isipan, dahilan upang hindi niya basahin ang maliliit na letra sa bawat pahina. Ang kontratang yon ay hindi magliligtas sa kanya. Isa itong dokumento ng tuluyang pagsuko ng kanyang kalayaan sa pananalapi. Isang kasunduan na inililipat niya ang lahat ng karapatan, pag-aari, at natitirang dignidad sa isang dummy corporation na pag-aari ng Vargas Group. Pag-aari ko. Kinuha niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa at mabilis na idiniin ang kanyang pirma sa bawat pahina na hinihingian ng lagda. Wala siyang kamalay-malay na isinusuko niya ang mismong kaluluwa niya sa demonyong hindi niya nakikita. Nang matapos siya, bumagsak muli ang kanyang katawan sa sofa, nakatingin sa kawalan. Sino ba ang may gawa nito sa akin? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng puot. Sabi ng kaibigan ko sa loob ng Vargas Group, may isang mataas na opisyal daw roon, ang personal na nag-utos na durugin ang kumpanya ko. Isang tao na may inisyal na MV. Hindi ko kilala kung sino yon. At may nalaman pa ako. May isang pribadong investigador na nakikialam sa mga lumang bank accounts natin. May naghuhukay ng mga sikreto ko. Sino ang taong ito na gusto akong patayin ng buhay? Nanatili akong nakatayo sa dilim, nakamasid sa kanya. Ako, Ricardo. Ako ang MV na nagpabagsak sa'yo. Ako ang asawang tinawag mong basahan. Ngunit ang pangalawang detalye ay gumising sa aking kuryosidad. Isang pribadong investigador. Wala akong inuutusan na maghalongkat pa ng ibang lumang bank accounts maliban sa mga pinapatakbo ni Lola Ising. Sino ang taong ito at ano ang motibo niya sa pag-ungkat ng nakaraan ni Ricardo? Bago pa man ako makapag-isip ng malalim, isang malakas at sunod-sunod na pagyanig ng kanyang telepono mula sa kanyang bulsa ang yumanig sa buong kwarto. Kinuha niya ito. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang makita ang numero sa screen. Pinindot niya ang sagot at inilapit sa kanyang tainga. Ang paligid ay naging kasing tahimik ng sementeryo, dahilan upang malinaw kong marinig ang boses mula sa kabilang linya kahit hindi ito naka-loudspeaker. Mr. Ricardo, ang formal at malamig na boses ng kinatawan ng bangko ay pumutol sa huling hibla ng pag-asa ni Ricardo. Ito ay opisyal na abiso mula sa Departamento ng Paniningil. Dahil sa pag-freeze ng inyong mga accounts at pagbagsak ng halaga ng inyong collateral, inumpisahan na po ng bangko ang agarang pagbawi sa mga nakasanglang ari-arian. Ang inyong mansyon sa Forbes Park, gayon din ang lupain at bahay na nakapangalanan sa inyong ina, si Ginang Belen, ay tuluyan ng lilitisin. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Halos lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Ano? Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Mababayaran ko kayo. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Nandoon ang mag-ina ko sa Forbes Park at nandoon ang nanay ko sa probinsya. Wala kaming titirhan kapag kinuha niyo ang lahat. Pasensya na po, Mr. Ricardo. Ang mga awtoridad ay papunta na po sa mga nabanggit na lokasyon upang isilbi ang eviction notice. Magandang hapon po. Naputol ang linya. Ang telepono ay dahan-dahang nahulog mula sa kamay ni Ricardo at bumagsak sa sahig. Nakanganga siya. Hindi makapaniwala na ang kanyang ginintuang palasyo ay gumuho sa loob lamang ng isang umaga. Dahan-dahan akong yumuko upang pulutin ang pinalatan na mansanas at ang mga pira-pirasong bubog sa sahig. Habang ang buong mundo niya ay nasusunog,
Ako ay kalmadong nagliligpit ng mga kalat niya, tulad ng ginagawa ko sa nakalipas na 7 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang alipin na tagalinis ng kanyang dumi. Ako na ang reyna na nag-uutos sa kanyang execution. Ang bitag ay tuluyan ng sumara, at ito pa lamang ang simula ng kanyang paghihirap. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy na bumabalot sa aming maliit na kwarto ay tila unti-unting napawi nang buksan ni Lola Ising ang isang malaking itim na kahon sa ibabaw ng aking kama. Sa loob ng 7 taon, nasanay ang aking pang-amoy sa matapang na sabong panlaba at amoy ng isdang piniprito sa mainit na mantika. Nasanay ang aking katawan sa gaspang ng mumurahing tela na nabibili ko sa palengke. Ngunit nang haplusin ng aking mga daliri ang telang nakalatag sa aking harapan, isang kakaibang init ang gumapang sa aking dibdib. Ito ay isang mahaba at marangyang trahe na kulay esmeralda, kasing kulay ng luntian na puso na ninakaw ni Ricardo. Ang bawat hibla ng sutla ay napakalambot, ngunit nang dumampi ito sa aking mga palad, naramdaman ko ang pagkawit ng tela sa mga kalyo at magagaspang na balat ng aking mga daliri. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Ito ang mga kamay na nagpakahirap para itaguyod ang ilusyon ng isang lalaking walang utang na loob. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang maghuhubad sa kanya ng lahat ng kanyang ninakaw na dangal. Senyorita, bagay na bagay po sa inyo ang kulay na yan. Ipinatahi ko pa po ito sa pinakamagaling na designer sa Paris ayon sa sukat na ibinigay nyo. Malumanay na sambit ni Lola Ising. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kagalakan. Tila nakikita niyang muli ang batang pinalaki niya na ngayon ay isang ganap at matapang na babae. Dahan-dahan kong isinuot ang trahe. Nang humarap ako sa lumang salamin ng aming aparador, halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Wala na ang Maricel na laging nakayuko, ang Maricel na laging nagmamakaawa para sa kapirating atensyon at pagmamahal. Ang babaeng nasa salamin ay may tuwid na tindig, may apoy sa mga mata, at may hawak na kapangyarihang kayang magpabagsak ng mga imperyo. Ako ay isang Vargas at oras na para bawiin ko ang aking trono. Mula sa kanyang dalang itim na bag, naglabas si Lola Ising ng isang makapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Inilapag niya ito sa maliit naming mesa na gawa sa mumurahing plastik. Nabili na po natin ang lahat, senyorita. Panimula ng matanda. Ang boses ay puno ng formalidad. Ang lahat ng utang ni Ricardo sa mga bangko, ang mga tumalbog niyang tseke, ang collateral ng bahay ng kanyang ina, at ang mansyon sa Forbes Park. Lahat ng iyon ay nakapangalan na ngayon sa inyong personal na kumpanya. Kayo na po ang opisyal na pinagkakautangan niya. Bawat hangin na nilalanghap niya ngayon ay pag-aari niyo na. Isang malamig at matamis na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Ang lalaking laging nagmamalaki na siya ang bumubuhay sa akin ay isa na lang ngayon alipin sa aking kaharian. Ngunit may isang detalye mula sa ulat ni Lola Ising ang nakakuha ng aking atensyon. Kumusta ang pribadong investigador na sumisilip sa nakaraan ni Ricardo? Nalaman niyo na ba kung sino ang nagbabayad sa kanya? Tanong ko, habang maingat na inililigpit ang esmeraldang trahe pabalik sa kahon upang itago. Tumango si Lola Ising, ang muka ay biglang naging seryoso. Opo, senyorita, at nakakagulat ang aming natuklasan. Ang investigador ay hindi galing sa kalaban sa negosyo. Binabayaran siya ng isang taong malapit kay Samantha. May hinahanap silang dumi mula sa mga lumang bank accounts ni Ricardo upang gamitin bilang blackmail sakaling iwan niya si Samantha. O kaya naman ay para makuha ang buong kustodya ng bata at ang mga natitira nitong pera. Napailing ako sa sobrang pagkadismaya. Wala talagang katapatan sa mundo ng mga magnanakaw. Habang si Ricardo ay ibinebenta ang kanyang kaluluwa
para mabigyan ng marangyang buhay si Samantha. Ang babaeng yun naman ay palihim na naghahanda ng patalim na itatarak sa kanyang likod. Napaka-ironic. Pareho silang mga ahas na handang tuklawin ang isa't isa sa oras ng kagipitan. Hahayaan ko silang magpatayan, ngunit ako ang magbibigay ng huling lason. Kinagabihan, naabutan ko si Ricardo sa aming sala. Umiinom siya ng murang alak habang nakatingala sa kisame, mukhang isang kaluluwang ligaw na pinagkaitan ng langit. Ang kanyang telepono ay walang patid sa pag-ilaw dahil sa sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang ina na umiiyak dahil pinalayas na sila ng bangko sa kanilang probinsya. Si Samantha naman ay hindi na raw nagpaparamdam matapos malaman na naka-freeze ang lahat ng kanilang bank accounts. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Inilapag ko sa kanyang harapan ang isang pambihirang itim na sobre na may nakaukit na gintong letra. Ang gintong selyo ng Vargas Group ay kumikinang sa ilalim ng aming madilim na bumbilya. Natigilan si Ricardo. Ang kanyang namumulang mga mata ay bumaba sa sobre. Panginginig ang naghari sa kanyang mga kamay nang kunin niya ito at basahin ang nakasulat. Isang VIP invitation para sa Grand Gala ng Vargas Group. Mahina niyang basa, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang gala na ito ay ang pinakamalaking pagdiriwang ng mga bilyonaryo sa buong bansa, kung saan ipapakilala ang mahiwagang chairman ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa isang maling pag-asa. Bakit ako pinadalhan nito? Akala ko ba galit sa akin ang mga opisyalis ng Vargas? O baka binibigyan ako ng pagkakataon ng chairman? Ito na ang huling baraha ko, Maricel. Kung makakausap ko ang MV na yon ngayong gabi, baka mapakiusapan ko siyang ibalik ang kumpanya ko. Tumayo siya, tila nakalimutan ang lahat ng problema niya sa nakalipas na mga araw. Ang kanyang yabang ay muling bumalik, isang sakit na wala ng lunas. Susuportahan niyan kita, Ricardo. Malamig kong sabi, ang boses ko ay inosente tulad ng inaasahan niya. Gusto ko sanang sumama sa iyo ngayong gabi. Gusto kong makita kung paano ka babangon muli. Isang nakakapasong halakhak ang pinakawalan niya. Tiningnan niya ang suot kong lumang t-shirt at ang aking mga paa na nakatsinelas lamang. Ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata ay bumalik ng mas matindi kaysa rati. Ikaw? Sasama sa Vargas Grand Gala? Maricel, wag mo nga akong patawanin. Mga sikat na tao, mga bilyonaryo, at mga matataas na opisyal ang nandoon. Anong isusuot mo? Iyang duster mo na amoy mantika? Baka sa gate pa lang ay pagkamalan ka ng pulubi at palayasin ng mga gwardya. Huwag mo akong ipahiya roon. Ako na lang ang pupunta. Ako lang ang nababagay sa mundong yon. Hindi ako kumibo. Tinanggap ko ang bawat panlalait niya nang may ngiti sa aking mga labi. Hindi niya alam na ang mundong pinapangarap niya ay ang mundong aking pag-aari. Naiintindihan ko, Ricardo. Mahina kong tugon habang dahan-dahang tumatalikod patungo sa madilim na pasilyo ng aming bahay. Huminto ako at lumingon sa kanya. Ibinibigay ang isang tingin na hinding-hindi niya maiintindihan hanggang sa mangyari na ang lahat. Pero huwag kang mag-alala, asawa ko. Pupunta pa rin ako. May inihanda akong sorpresa para sa iyo mamayang gabi. Isang sorpresang siguradong hindi mo makakalimutan hanggang sa huling hininga mo. Napakunot ang kanyang noo. Marahil ay naguguluhan sa malamig at kakaibang tono ng aking boses, ngunit nanaig ang kanyang kasakiman. Tinalikuran niya ako upang ihanda ang kanyang huling mamahaling suit. Walang kaalam-alam na ang imbitasyong hawak niya ay hindi tiket patungo sa kanyang kaligtasan, kundi ang formal na imbitasyon sa kanyang sariling burol. Ang malamig na dampi ng mamahaling sutla sa aking balat ay tila isang malambot na yakap na nagbubura sa 7 taon kong pagdurusa. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro sa loob ng pinakapribado at pinakamarangyang suite ng Vargas Hotel. Sa ilalim ng malambot na liwanag,
Pinagmasdan ko ang babaeng nasa aking harapan. Suot ko ang esmeraldang trahe na humahaplos sa kurba ng aking katawan. Bumababa patungo sa sahig na parang isang talon ng berdeng apoy. Ang aking buhok na dati ay laging nakatali ng murang goma at amoy usok ng panggatong, ngayon ay nakalugay at kumikinang sa perpektong alon. Inaayos ng mga pinakasikat na estilista sa lungsod. Wala na ang mga marka ng pagiging alipin. Ang tanging natitira ay ang nag-aalab na yelo sa aking mga mata. Ako, si Maricel Vargas, at ngayong gabi, ang buong mundo ay luluhod. Senyorita, nagsisimula na po ang pagdiriwang sa ibaba. Mahinang wika ni Arthur, ang pinununo ng aking seguridad, habang dahan-dahang iniaabot sa akin ang isang maliit na earpiece. Nakarating na rin po ang inyong mga espesyal na panauhin. Nakakonekta na po ang audio at video sa malaking monitor sa inyong likuran. Humarap ako sa malaking screen na nagpapakita ng live na kaganapan mula sa Grand Ballroom. Ang paningin ay nakakabaliw sa karangyaan. Ang mga higanteng chandelier na gawa sa libu-libong kristal ay nagbabagsak ng ginintuang liwanag sa mga panauhin. Ang hangin, kahit mula sa screen ay halos maamoy ko, ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango ng mga bilyonaryo. Amoy ng inihaw na karne na niluto ng mga dayuhang chef at ang matamis na singaw ng pinakamatandang alak. Napakalayo nito sa amoy ng imburnal at tuyong isda na pilit kong tiniis para lamang mabigyan ng ilusyon ng pagkalalaki ang asawang walang utang na loob. Mula sa malaking pintuan ng ballroom, nahagip ng kamera ang pagpasok ng 2 taong naging dahilan ng pagkawasak ng aking inosenteng pangarap. Pumasok si Ricardo. Suot ang kanyang pinakamahal at pinakabago na tuxedo. Ang kanyang dibdib ay nakakaangat sa labis na pagyayabang at ang kanyang ngiti ay abot hanggang tainga. Akala ko ba ay naghihingalo na siya sa kaba dahil sa bilyong pisong utang niya? Tila ginamit niya ang imbitasyong ipinadala ko upang kumbinsihin ang sarili na hindi pa siya talunan. At sa kanyang braso, nakapulupot na parang isang makamandag na ahas, ay si Samantha. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pilak na bestida, taas noong naglalakad na tila siya ang reyna ng gabi. Narinig ko ang boses ni Ricardo mula sa earpiece dahil sa lihim na mikropono na inilagay ng aking mga tauhan malapit sa kanilang mesa. Nakita mo ba ang mga tingin nila sa atin, Samantha? Pagmamalaki ni Ricardo habang kumukuha ng 2 baso ng champagne mula sa nagdaraang serbidor. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng empleyado, bagkus ay inangilan pa ito nang medyo matapon ng alak. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang maniwala sa mga chismis na bagsak na ang kumpanya ko. Personal akong inimbita ng chairman ng Vargas Group. The mysterious MV knows my worth. Baka ngayong gabi, i-announce na niya na ako ang hahawak ng buong Gold Coast Project. Napahalakak si Samantha, isang tunog na nagpapataas ng balahibo ko sa inis. Of course, Hon. You are a genius. Mabuti na lang at iniwan mo sa bahay ang asawa mong amoy basahan. Imagine if Maricel is here. Baka paglinisin lang siya ng mga sapatos ng mga bisita rito. Nakakahiya. Huwag na nga nating pag-usapan ng babaeng yon. Pampamalas lang yon sa buhay ko. Sagot ni Ricardo. Humigop ng alak na tila walang pakialam sa mundong sinira niya. Subalit hindi ang mga mapanghusgang salita nila ang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Nang lumapit ang kamera sa mukha ni Samantha, nakita ko ang isang bagay na nagpaalab sa natutulog na bulkan sa aking dibdib. Kumikinang sa kanyang maputing leeg ang isang malaking esmeraldang napapalibutan ng maliliit na brilyante, ang luntian na puso. Ang kwintas na naglalaman ng huling hininga ng aking ama. Ang pamana na dapat sana ay nasa leeg ng aking anak na si Hope. Ngayon, ay walang hiyang ipinaparada ng kabit ng asawa ko sa mismong teritoryo ng aking pamilya. Ang kapal ng kanilang mga mukha. Ninakaw nila ang kayamanan ng mga Vargas. At ngayon,
ay ipinagmamalaki pa nila ito sa harap ng mga taong nagtatrabaho para sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking mga kamao hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Ang galit na akala ko ay napigilan ko na ay muling bumangon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nauwi sa luha. Sa halip, ito ay nagbigay daan sa isang malamig na pakiramdam ng pagtanggap at determinasyon. Senyorita, ang boses ni Lola Ising ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumapit siya sa akin. May dalang isang maliit na itim na kahon. Nariyan na po ang lahat ng malalaking istasyon ng telebisyon. Ang buong Pilipinas ay nakatutok ngayon sa pagdiriwang na ito. Handa na ba kayo? Tinitigan ko ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pananabik para sa katarungan na matagal naming hinintay. Dahan-dahan akong tumango. Sa loob ng ballroom, nagsimulang umalingaw-ngaw ang boses ng punong abala mula sa entablado, pumapailan lang sa ibabaw ng mahinang musika ng orkestra. Ang lahat ng mga panauhin ay tumigil sa kanilang mga pag-uusap at ibinaling ang kanilang atensyon sa harap. Maging sina Ricardo at Samantha ay mabilis na nagayos ng kanilang mga sarili. Umaasang maririnig nila ang kanilang mga pangalan para sa isang parangal na hindi naman para sa kanila. Ladies and gentlemen, distinguished guests, at sa lahat ng aming mga kasosyo sa industriya, panimula ng lalaki sa entablado, ang boses ay mataginting at puno ng awtoridad. Ang gabing ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay ng Vargas Group. Ito ay isang makasaysayang sandali. Sa loob ng maraming taon, ang ating imperyo ay pinamunuan mula sa likod ng mga anino ng isang tagapagmana na piniling unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sariling karangyaan. Nakita ko sa monitor ang masiglang pagtango ni Ricardo, bumubulong pa kay Samantha. Ito na yon, babe. Pakinggan mo. Chairman MV is about to call his trusted partners. Nagpatuloy ang tagapagsalita. Ngunit ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Panahon na upang bawiin ng tunay na may-ari ang kanyang trono. Panahon na upang makilala ninyo ang nag-iisang dugong bughaw ng kumpanyang ito. Ang taong magmamando sa kinabukasan ng Vargas Group at ang taong may hawak sa kapalaran ng bawat isa sa inyo na naririto ngayon. Ang mga ilaw sa buong Grand Ballroom ay biglang namatay. Isang kolektibong singhap ng pagkamangha at pananabik ang lumabas mula sa libu-libong panauhin. Ang kadiliman ay bumalot sa kanila, tulad ng kadilimang ipinaramdam ni Ricardo sa akin noong mga gabing mag-isa akong umiiyak habang nasa piling siya ng iba. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang chairman at nag-iisang presidente ng Vargas Group of Companies, Miss MV, Miss Maricel Vargas. Masigabong palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Ngunit sa aking earpiece, malinaw kong narinig ang pagtili ng boses ni Ricardo na nabulunan sa kanyang sariling laway. Maricel? Imposible. Pangalan lang iyon. Hindi pwedeng siya iyon. Pabulong ngunit natataranta niyang wika. Isang nakakabulag na puting spotlight ang biglang umilaw. Tumutok ng direkta sa itaas ng malaking hagdan ng gawa sa marmol, sa mismong pintuan kung saan ako nakatayo. Dahan-dahan, itinulak ng mga gwardiya ang naglalakihang pinto. Sa saliw ng isang matapang at marangyang musika mula sa orkestra, humakbang ako palabas mula sa anino at tumuntong sa pulang carpet. Tiningnan ko ang libu-libong matang nakatingala sa akin mula sa ibaba. At sa gitna ng dagat ng mga mukhang iyon, natagpuan ko ang namumutla, nanginginig, at tila binagsakan ng langit na mukha ng aking asawa. Ang gabi ng paghuhukom ay nagsimula na. Ang bawat paglapat ng aking mamahaling takong sa pulang karpet na nakalatag sa naglalakihang hagdanan ay tila pagbaybay sa mga taon ng aking pagdurusa. Ang buong Grand Ballroom, na kanina ay maingay at puno ng tawanan ng mga bilyonaryo, ay biglang nabalot ng isang malalim at mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang himig ng mga biolin mula sa orkestra
at ang sabay-sabay na pag-ilaw ng mga lente ng kamera mula sa mga mamamahayag na naguunahang makuha ang aking larawan. Mula sa itaas, kitang-kita ko ang dagat ng mga mukhang nakatingala sa akin. Ngunit ang mga mata ko ay nakatutok lamang sa iisang mesa. Sa mismong sentro ng bulwagan, nakatayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay upang maningil ng utang. Ang baso ng alak na hawak niya kanina ay dahan-dahang dumulas sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa makapal na karpet ng walang ingay, ngunit ang pagtapon ng likido ay sapat na upang ipakita ang pagkawasak ng kanyang huwad na katatagan. Sa tabi niya, si Samantha ay mistulang naging estatwa ng yelo. Ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala na ang babaeng binuhusan niya ng kape sa mall, ang babaeng tinawag niyang basahan at walang kwenta, ay ang mismong reyna ng imperyong inaasam nilang nakawin. Narating ko ang entablado. Dahan-dahan akong humarap sa mikropono. Ang bawat paghinga ko ay puno ng kapangyarihan at kalayaan. Wala na ang amoy ng usok at murang sabon. Ngayon, ang nilalanghap ko ay ang hangin ng tagumpay. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Maricel Vargas. Panimula ko. Ang aking boses ay malinaw, buo, at umaaling-aungaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan. Sa loob ng 7 taon, pinili kong ilayo ang aking sarili sa karangyaang ito. Pinili kong maging isang simpleng may bahay, maglaba ng mga damit na isinusuot ng iba, at magbilang ng mga barya para sa hapunan. Ginawa ko yon dahil naniwala ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa sakripisyo at katapatan. Huminto ako ng bahagya. Ipinapadama sa buong madla ang bigat ng aking mga salita. Nakita ko ang ilan sa mga matatandang opisyal ng kumpanya na tumatango. May simpatiya sa kanilang mga mata. Ngunit ang kabutihan, kapag ibinigay sa maling tao, ay nagiging isang sandata na gagamitin nila upang saktan ka. Pagpapatuloy ko, ang paningin ko ay diretsong nakatutok kay Ricardo. Nakita kong lumunok siya ng malalim. Pilit na iniiwas ang kanyang paningin, ngunit hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. May mga taong ginamit ang aking katahimikan bilang kahinaan. Mga taong kinuha ang bawat sentimo na ibinigay ko upang bumuo ng sarili nilang palasyo ng kasinungalingan, habang ang sarili nilang dugo at laman ay naghihingalo sa isang madilim na silid. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Ang mga mamamahayag ay mas lalong lumapit. Nararamdaman ng isang malaking eskandalo na sasabog sa harap ng kanilang mga lente. Dahan-dahan akong bumaba mula sa entablado, sinundan ng puting liwanag ng spotlight, at naglakad patungo sa mesa ni na Ricardo. Ang mga gwardiyang nakaitim na pinangungunahan ni Arthur ay mabilis na gumawa ng daan para sa akin. Hinahawi ang mga taong gustong makiusyoso. Nang makalapit ako sa kanila, ang amoy ng mamahaling pabango ni Samantha ay biglang naging nakakasuka. Tiningnan ko si Ricardo mula ulo hanggang paa. "Maricel?" Nanginginig na bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pumipiyok, tila isang batang natuklasang nagnakaw ng barya. Ikaw ba talaga ang chairman? Paanong nangyari ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Asawa kita. Kung sinabi mo lang sana na ikaw si MV, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Isang malamig na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Ang kapal ng kanyang mukha ay sadyang walang hangganan. Kung sinabi ko sa iyo, Ricardo, mamahalin mo ba ako bilang Maricel? O sasambahin mo lang ang pera ng mga Vargas? Sagot ko. Ang boses ko ay sapat lang ang lakas upang marinig ng mga taong nakapaligid at makuha ng mga mikropono ng media. Huwag mong gamitin ang salitang asawa. Ang asawang kilala mo ay ang babaeng niloko mo, ang babaeng ninakawan mo ng ipon, ang babaeng iniwan mo sa ospital, habang ang anak natin ay nag-aagaw buhay dahil abala ka sa pagdiriwang para sa anak ng kabit mo.
Ang mga salitang iyon ay tila bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang mga panauhin na pamilyar sa mukha ni Ricardo ay nagpakawala ng mga salita ng pandidiri. "That's a lie!" Biglang sigaw ni Samantha. Pilit na inaayos ang kanyang sarili, kahit halatang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Isa itong malaking set-up. Hindi totoo yan. Ricardo is a self-made billionaire. At ikaw, isa ka lang desperadang babae na gustong sumikat gamit ang pangalan ng kumpanyang ito. Hinarap ko ang babaeng minsang itinuring kong kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na sinusubukan niyang itago sa likod ng huwad na tapang. Ibinaling ko ang aking paningin sa kanyang leeg. Doon, nagniningning ang berdeng hiyas na tila umiiyak na maibalik sa tunay nitong tahanan. Self-made billionaire? Mahinahon kong ulit sa kanyang mga salita. Baka nakakalimutan mo, Samantha, na ang sapatos na suot mo, ang bestidang ipinagmamalaki mo, at ang mansyon sa Forbes Park kung saan kayo nagtatago ay binili gamit ang perang personal kong idinedposito sa account ng lalaking iyan. Ngunit ang hindi ko mapapalampas ay ang pagnanakaw ninyo sa mismong alaala ng aking ama. Itinuro ko ang kwintas sa kanyang leeg. Ang luntian na puso na suot mo ngayon ay ang pamana ng yumaong Don Alejandro Vargas para sa kanyang apo na ninakaw ni Ricardo sa sarili naming bahay. Hubarin mo yan, Samantha. Bago pa ang mga gwardya ko ang gumawa niyan para sa iyo. Napahawak si Samantha sa kanyang leeg, tila pinoprotektahan ng hiyas. Hindi! Ibinigay ito sa akin ni Ricardo. Akin ito! Isang sulyap lamang ang ibinigay ko kay Arthur. Ang matangkad na pinuno ng seguridad ay mabilis na humakbang palapit kay Samantha. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng matinding panganib. Ginang, makabubuting ibigay niyo na ang hindi inyo bago pa tayo umabot sa pisikal na pamamaraan sa harap ng mga kamera. Malamig na babala ng lalaki dahil sa matinding hiya at pagkapahiya sa harap ng mga bilyonaryo at media na walang tigil sa pagkuha ng larawan, nanginginig na inabot ni Samantha ang likod ng kanyang leeg. Naluluha siya sa galit at kahihiyan habang inaalis ang kawit ng kwintas. Dahan-dahan niya itong inilapag sa palad ko. Nang maramdaman ko ang malamig na bato ng luntian na puso sa aking mga kamay, isang malaking tinik ang nabunot sa aking dibdib. Ligtas na ang pamana ni Hope. Hinarap ko muli si Ricardo, na ngayon ay halos lumuhod na sa panghihina. Para sa kaalaman mo, Ricardo, panimula ko, tinitiyak na ang bawat salita ay babaon sa kanyang isipan. Ang Dami Corporation na bumili ng lahat ng utang mo, ang firm na humawak ng collateral ng bahay ng nanay mo at ng mansyon nyo sa Forbes, ay nakapangalan lahat sa akin. Ako ang pumutol sa kontrata ng Gold Coast Project. Ako ang nagpa-freeze ng mga bank accounts mo. Wala ka ng pera. Wala ka ng bahay. Wala ka ng kumpanya na. At higit sa lahat, wala ka ng dignidad. Tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Ricardo sa makapal na karpet. Ang lalaking dati ay nagmamalaki na siya ang bumubuhay sa akin. Ngayon ay gumagapang sa aking harapan. Pilit niyang inabot ang laylayan ng aking esmeraldang trahe. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng mga luhang puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Maricel, maawa ka sa akin. Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako para sa anak natin. Para kay Hope. Babalik ako sa inyo. Magiging mabuti na akong asawa at ama. Maawa ka. Huwag mo akong patayin ng buhay. Wala na akong pupuntahan. Ang panaghoy niya ay umalingaw sa buong bulwagan. Isang musika ng katarungan para sa aking sugatang puso. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Walang kahit anong bakas ng awa sa aking mga mata. Ang awa ay para lamang sa mga taong marunong magsisi bago mahuli ang lahat. Hinila ko ang laylayan ng aking trahe mula sa kanyang maruming mga kamay. Umatras ako ng isang hakbang upang tuluyan siyang ilayo sa aking espasyo.
Hindi ko ginagawa ito para patayin ka, Ricardo. Ginagawa ko ito para bigyan ng hustisya ang mga taong pinatay mo ang pangarap. Malamig kong sagot. Tinalikuran ko siya at muling humarap sa madla. Bago ako tuluyang maglakad pabalik sa entablado, ibinigay ko ang huli at pinakamasakit na hiwa sa kanyang pagkatao. At huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko dahil simula ngayon wala na siyang ama. Ricardo, hindi kita asawa. Isa ka lang empleyadong tinanggal ko na. Ang nakakapasong init ng katanghalian ay tila walang awang humahagupit sa makinis na kalsada ng Forbes Park sa labas ng matataas at naglalakihang gate na bakal kung saan dati ay buong yabang na pumapasok ang itim na SUV ni Ricardo. Ngayon ay nakakalat ang ilang lumang maleta at mga kahon ng karton. Ang mabigat na pagbagsak ng mga gamit sa maalikabok na semento na itinapon ng mga gwardiya ng bangko ay nagsilbing musika ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Ang hangin ay amoy usok ng mga dumadaang sasakyan at maasim na pawis ng 3 taong nawalan ng lahat ng uri ng kapangyarihan. Nakatayo si Ricardo sa gilid ng kalsada. Gusot ang damit at magulo ang buhok habang pinagmamasdan ang huling pinto ng kanyang pinapangarap na mansyon na tuluyang isinara at kinandado. Sa kanyang tabi, walang tigil sa paghagulgol si Mama Belen, ang matandang babae na noon ay pinupuno ng ginto ang kanyang mga daliri mula sa perang ninakaw sa aking ipon. Ngayon ay nakaupo sa mainit na aspalto habang mahigpit na yakap ang isang abuhin at sirang unan. Anong ginawa mo, Ricardo? Anong ginawa mo sa atin? Ang walang katapusang panaghoy ni Mama Belen. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag dahil sa matinding pag-iyak. Kinuha na nila pati ang bahay natin sa probinsya. Pinalayas ako ng mga awtoridad kaninang umaga. Wala na akong uuwian. Wala na tayong makakain. Ibinigay ko sa iyo ang huling pamana ng iyong ama dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan mo. Ipinagpalit mo ang isang tapat na asawa para lang sa isang ilusyon. Sa halip na humingi ng tawad, ibinaling ni Ricardo ang kanyang pagkadismaya sa babaeng nakatayo ilang hakbang mula sa kanila. Si Samantha. Walang bakas ng luha sa mga mata nito. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling damit at hawak ng mahigpit ang 2 malalaking bag na kilalang gawa ng mga tanyag na designer. Naglalaman ng mga alahas at perang naitago niya bago ma-freeze ang mga account ni Ricardo. Samantha, tulungan mo naman kami. Kailangan nating maghanap ng murang matutuluyan. Iyong mga alahas na itinago mo, ibenta muna natin para may pambili tayo ng pagkain at gatas ng bata hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Pakiusap ni Ricardo. Lumapit upang hawakan ang braso ng babae. Ngunit marahas siyang itinulak ni Samantha. Ang tingin nito kay Ricardo ay tila nakakita ng isang nakakadiring insekto sa gilid ng basurahan. Ibenta para sa inyo? Are you crazy, Ricardo? Sarkastikong tawa ng babae. Ang matinis na boses ay lumusot sa maingay na kalye. Ang mga ito na lang ang natitira sa akin bilang bayad sa oras na sinayang ko sa'yo. Akala ko bilyonaryo ka. Akala ko ilalagay mo ako sa pedestal na hindi maabot ng basahang asawa mo. Pero ano? Ikaw pala ang basura. Isang pulubing nagpanggap na hari gamit ang pera ng asawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo, tila sinampal ng 1,000 beses. Samantha, asawa ko na yon. Paano mo nasasabi iyan? May anak tayo. Iniwan ko si Maricel para sa'yo. Isang nakakabinging halakhak ang isinagot ni Samantha bago niya inayos ang kanyang mamahaling salamin sa mata. Iniwan mo siya dahil sakim ka, Ricardo. At sumama ako sa iyo dahil sa pera mo. Ngayong bilyon-bilyon ang utang mo sa Vargas Group at hinahabol ka ng mga bangko, sa tingin mo ba sasamahan kita sa impyerno? Wake up. I love the billionaire, not the beggar. Makakahanap ako ng ibang lalaking kayang bumuhay sa amin ng anak ko. Ikaw, mabulok ka dyan sa kalsada kasama ng nanay mo. Tinalikuran niya si Ricardo. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay,
Isang puting taxi ang huminto. Sumakay siya nang walang lilingon-lingon. Iniwan ang lalaking naniwalang minahal siya ng tunay na nakatayo sa gitna ng alikabok at usok. Unti-unting nilalamon ng katotohanang siya ay tuluyan ng nag-iisa. Umupo si Ricardo sa ibabaw ng kanyang sirang maleta. Ibinaba niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang ang kanyang ina ay patuloy sa pagsigaw at pagsisi sa kanya. Ang mag-ina na dating nag-aagawan sa mga perang pinaghirapan ko, ngayon ay nag-aaway-away sa mga baryang naiwan sa kanilang mga bulsa. Ang kanilang kayabangan ay naging abo, tinatangay ng mainit na hangin sa lansangan na minsan nilang inangkin. Habang nangyayari ang malagim na trahedyang iyon sa kanilang buhay, ilang metro mula sa kanila ay dahan-dahang gumulong ang isang mahaba at makintab na itim na Rolls-Royce. Nakaupo ako sa likod ng sasakyan, pinalilibutan ng isang katahimikan na kasing halaga ng ginto. Ang malamig at dalisay na hangin mula sa aircon ay may banayad na amoy ng jasmine at mamahaling katas ng bulaklak, bumubura sa anumang bakas ng nakaraan. Ang malalambot na upuang gawa sa pinakapinong katad ay tila isang trono na yumayakap sa aking nagpahingang katawan. Sa aking kandungan ay nakabukas ang isang manipis na tablet kung saan nakikita ko ang tuloy-tuloy na pagtaas ng mga numero at tagumpay ng kumpanya ng aking ama. Senyorita, nandito po tayo sa rutang dinaanan ng mga pinalayas sa mansyon. Malumanay na ulat ni Arthur mula sa driver's seat. Bumaba ng kaunti ang tinted na bintana sa aking tabi. Ang init mula sa labas ay bahagyang pumasok, kasama ang alingaw-ngaw ng pag-iyak ng isang pamilyang winasak ng sarili nilang kasakiman. Napatingala si Ricardo mula sa kanyang pag-iyak. Nakita ko kung paano nanlaki ang kanyang mga mata na namumula at pugto nang makilala niya ang sasakyan at lalo na nang makita niya ang kalahati ng aking mukha sa siwang ng bintana. Mabilis siyang tumayo. Inihakbang niya ang kanyang paa, bubukas sana ang bibig upang isigaw ang aking pangalan, upang muling magmakaawa at hingi ng awang. Matagal ko nang ibinaon sa limot, ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko ipinagkaloob sa kanya ang karangalan na salubungin ang aking mga mata. Ipinagpatuloy ko ang pag-scroll sa aking tablet. Buong pusong ibinibigay ang aking atensyon sa isang ulat tungkol sa bagong foundation na ipapatayo ko para sa mga inabandonang kababaihan. Sa aking mundo, isa na lamang siyang alikabok sa kalsada na dinadaanan ng aking sasakyan. Walang halaga, walang timbang, at hindi na bahagi ng aking hinaharap. Naramdaman ko ang dahan-dahang pagtaas ng salamin ng bintana. Pinuputol ang lahat ng koneksyon ko sa labas at tuluyang isinasara ang kabanata ni Ricardo sa aking buhay. Humanda ang sasakyan sa pagbilis. Iniiwan ang mga anino ng nakaraan sa ilalim ng malupit na araw. Ngumiti ako. Ang kalayaan ay hindi lamang nakukuha sa paglayo. Minsan, nakukuha ito kapag natutunan mong huwag nang lumingon sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyong presensya. At ngayon, naghihintay sa akin ang aking anak at ang isang bukas na puno ng pag-asa. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng stargazer at ang malamig na simoy mula sa sentralisadong aircon ng pinakamataas na palapag ng Vargas Corporate Tower ay nagbibigay ng isang payapang yakap sa aking diwa. Nakaupo ako sa aking silyangyari sa pinakapinong katad, pinagmamasdan ng buong lungsod ng Makati sa pamamagitan ng malalawak na salamin ng aking opisina. Ang bawat gusali na nakikita ko mula rito sa itaas ay tila mga tahimik na saksi sa aking muling pagbangon. 2 taon na ang nakalipas mula nang tuluyan kong hubarin ang maskara ng isang martir na asawa. 2 taon mula nang sunugin ko ang huwad na palasyo ni Ricardo gamit ang katotohanan. Sa ibabaw ng aking makintab na mesa, nagawa sa mahogany, nakapatong ang pinakabagong ulat para sa Hope Foundation for Women. Ito ang pinakamalaking proyekto ng Vargas Group, isang organisasyong itinatag ko
upang magbigay ng libreng tulong legal, puhunan sa negosyo, at ligtas na masisilungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso sa pananalapi at emosyon mula sa kanilang mga asawa. Ang bawat pahina na aking binubuklat ay naglalaman ng mga kwento ng kababaihang nakawala sa gapos ng pagkaalipin sa sarili nilang tahanan. Sa bawat babaeng natutulungan ko, pakiramdam ko ay pinupulot ko ang mga pira-pirasong bahagi ng aking sariling nakaraan at ginagawa itong mas matibay na sandata. Hindi ko kailangan ng bagong lalaki upang patunayan na ako ay buo. Ang aking kapayapaan ay nakatanim sa tagumpay ng kumpanya at sa kaligtasan ng aking anak. Pagsapit ng dapit hapon, iniwan ko ang mundo ng mga numero at kontrata upang balikan ang tunay na sentro ng aking buhay. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang amoy ng maalat na hangin na may halo ng matamis na amoy ng sunscreen ang sumalubong sa akin sa aming pribadong rest house sa Batangas. Ang init ng papalubog na araw ay parang isang malambot na kumot na bumabalot sa aming mga balat. Malayong malayo sa nakakapasong init ng Forbes Park noong araw na pinalayas sina Ricardo. Nakatayo ako sa gilid ng dalampasigan, suot ang isang simpleng puting bestida na malayang nililipad ng hangin. Ilang hakbang mula sa akin, tumatakbo si Hope habang masayang hinahabol ang mga maliliit na ibon sa buhangin. Ang kanyang halakhak ay ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. Isang tawa na malaya, walang bakas ng lagnat at walang bahid ng takot. Malusog na ang aking anak. Ang luntian na puso ay ligtas ng nakatago sa aming vault. Naghihintay sa araw na sapat na ang kanyang gulang upang maintindihan ang bigat at halaga ng pamana ng kanyang lolo. Dinala ko ang isang baso ng pinalamig na katas ng prutas sa aking mga labi. Ninanamnam ang matamis na lasa nito habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Dito, sa paraisong ito na binili ng aking sariling pawis at talino, pakiramdam ko ay tuluyan ng nahugasan ang lahat ng dumi at pait na ipinahid sa akin ni Ricardo. Ako ang nagtayo ng sarili kong kastilyo at walang sino mang lalaki ang maaring umangkin ng mga susing hawak ko. Kinabukasan, habang pabalik kami sa aming pangunahing mansyon sa lungsod, isang pamilyar at nakapanlulumong eksena ang bumulaga sa amin sa labas ng mataas na gate na bakal. Mula sa loob ng madilim at malamig na kompartimento ng aking sasakyan, nakita ko ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang kanyang balat ay sunog at puno ng dumi. Ang suot niyang damit ay gusgusin, maluwag, at tila ilang linggo nang hindi nalalabhan. Hawak niya ang isang nalantang tangkay ng rosas, pilit na nakikipagtalo sa dalawang matipunong gwardiya ng aming gate. Si Ricardo, tila tumanda siya ng 20 taon sa loob lamang ng 2 taon. Ang yabang na dati niyang isinusuot tulad ng isang korona ay tuluyan ng nabasag, napalitan ng labis na desperasyon ng isang taong walang-wala na. Nakikita niya ang papalapit na sasakyan ko. Mabilis niyang tinabig ang mga gwardiya at ibinagsak ang kanyang 2 tuhod sa magaspang at maalikabok na kalsada. Maricel, Maricel, pakiusap. Buksan mo ang bintana. Pakinggan mo ako. Ang kanyang tinig ay paos at basag. Halos matabunan ng ugong ng makina ng aking sasakyan. Ipinatong niya ang kanyang maruruming kamay sa bintana kung saan ako nakaupo. Inilalapit ang kanyang muka sa tinted na salamin. Nagbago na ako, Maricel. Iniwan na ako ni Mama. Namatay siyang galit sa akin sa isang pampublikong ospital. Si Samantha tinangay lahat at ipinagkait sa akin ang anak ko. Ako na lang mag-isa, Maricel. Ikaw lang ang pamilya ko. Maawa ka sa akin. Kahit maging hardinero mo lang ako, tatanggapin ko. Patawarin mo ako. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng mga basa at maruming marka sa labas ng salamin. Tinitigan ko ang lalaking minsang tinawag kong asawa. Dati,
Ang makita siyang umiiyak ay sapat na upang durugin ang aking puso. Dati, ibibigay ko ang huling sentimo sa aking bulsa para lang mapunasan ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko siya mula sa ginhawa ng aking marangyang sasakyan, wala akong naramdaman. Walang galit, walang poot, wala ring awa. Tanging isang malalim at nakakabininging kawalan. Siya ay hindi na isang tao sa aking paningin. Isa na lamang siyang multo ng isang pagkakamali na matagal ko nang itinama. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang ahas sa iyong hardin. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagputol sa lahat ng koneksyon mo sa kanya at ang pagpili sa sarili mong kapayapaan. Naramdaman kong lumingon sa akin si Arthur mula sa driver's seat, naghihintay ng aking utos. Nakahanda ang kanyang kamay upang tawagin ang mga gwardiya kung sakaling hilingin kong ipagtabuyan ang pulubi ng marahas. Ibinaba ko ang aking paningin sa aking tablet. Ipinagpatuloy ang pagbabasa ng isang mensahe mula sa direktor ng aking foundation. Isang malamig at formal na utos ang lumabas sa aking mga labi. Tuloy-tuloy lang tayo, Arthur. Huwag mong hihinto ang sasakyan. Wala tayong kilalang pulubi rito. Unti-unting umarangkada ang makina. Dahan-dahang gumulong ang mga gulong ng aming sasakyan. Pilit na inihihiwalay ang nakakapit na mga kamay ni Ricardo mula sa salamin. Ang kanyang panaghoy ay unti-unting humina. Naging isang malayong bulong hanggang sa tuluyan itong lamunin ng hangin sa labas. Tuloy-tuloy kaming pumasok sa malawak na asyenda. Ang mga naglalakihang gate ng bakal ay mabilis na sumara at komandado sa likuran namin. Tuluyang iniiwan ang nakaraan sa labas ng aking kaharian. Niyakap ko si Hope na natutulog sa kabilang upuan. Hinahagkan ng kanyang mabangong buhok. Tapos na ang laban. At sa wakas, kami ay ligtas na. Ang ginto at kahel na kulay ng papalubog na araw ay dahan-dahang humahalik sa ibabaw ng malawak na karagatan. Lumilikha ng isang mahaba at nagniningning na landas sa tubig. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay sa dalampasigan, hinahayaan ang malamig na simoy ng hangin na laruin ang aking buhok at ang laylayan ng aking malambot na bestida. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalubilo sa bango ng mga sariwang bulaklak ng dapo na nakasabit sa aming paligid. Ito ang amoy ng kapayapaan, isang amoy na hindi ko kailanman inakalang malalanghap ko muli pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakakulong sa usok ng panlilinlang. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na pilus na kahon. Nang buksan ko ito, ang luntian na puso ay kuminang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang esmeraldang ito ay naging saksi sa lahat, sa yaman ng aking ama, sa pagnanakaw ni Ricardo, sa kahihiyan ni Samantha, at sa aking muling pagkabuhay. Ngunit habang tinititigan ko ang hiyas, napagtanto ko na ang tunay na halaga nito ay hindi sa ginto o sa mamahaling bato. Ang tunay na ningning nito ay nagmumula sa katotohanang nabawi ko ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa dangal ng aking pamilya at para sa kinabukasan ni Hope. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa buhanginan sa ibaba. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko si Hope na masayang nakikipaglaro kay Lola Ising at Arthur. Ang kanyang mga tawa ay pumapailan lang sa hangin, kasing linaw ng kristal at kasing sigla ng mga alon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pangangailangang maghanap ng amang hinding-hindi siya kayang mahalin. Sa bawat takbo niya, nakikita ko ang isang batang lalaking malaya, matapang at puno ng pag-asa. Napatingin ako sa malayo sa direksyon ng lungsod na matagal ko nang iniwan. Hindi ko na kailangang magtanong kung nasaan na si Ricardo o kung anong hirap pa ang dinaranas ni Samantha. Alam ko na ang hustisya ay natapos na sa sandaling tinalikuran ko sila sa labas ng aking gate. Ang pinakamalupit na parusa para sa kanila ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa bawat araw na naaalala ang lahat ng sinayang nila habang pinapanood ang aking tagumpay mula sa malayo.
Ang kanilang mga tinig ay naging mga piping bulong na lamang sa aking alaala, mga aninong tuluyan ng nilamon ng liwanag ng aking bagong buhay. Pinatawad ko na ba siya? Marahil hindi sa paraang iniisip ng marami. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagpapahintulot na masaktan ako ng ganoon katagal. Pinatawad ko ang aking puso sa pagkakamaling ibigay ang lahat sa maling tao. At sa pagpapatawad na yon, nakatagpo ako ng isang uri ng kalayaan na hindi mabibili ng anumang bilyon sa aking bank account. Ang kalayaang matulog sa gabi nang walang bigat sa dibdib at magising sa umaga nang may ngiti na hindi na kailangang pilitin. Dahan-dahan kong isinara ang kahon ng kwintas at inilagay ito sa loob ng aking bulsa. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang bawat hibla ng hanging pumapasok sa aking baga. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahan nang bumabalot sa paligid, ngunit hindi na ako natatakot dahil alam ko na bukas muling sisikat ang araw at ang bawat sinag nito ay magdadala ng bagong pagkakataon upang magmahal ng mas tapat, mamuhay ng mas malaya, at maging isang babaeng hindi na kailanman muling tatalikod sa kanyang sariling halaga. Hinarap ko ang pintuan ng aming bahay kung saan naghihintay ang mainit na hapunan at ang yakap ng aking anak. Isang huling sulyap sa dagat, isang huling napangiti sa nakaraan. Ako si Maricel Vargas at sa wakas, ako ay tunay na malaya.